Anong klaseng investigasyon ang kailangan ninyo? Hindi ba't sinabi na ng Diskaya family? Hindi ba't sinabi na ni Congressman Toby na sangkot sa pagnanakaw si Zaldico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon pa ba ang kailangan? Ang taong bayan hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutunguhan at may mapupuntahan ang investigasyon ito. Paano naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nagawang sa gobyerno? Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong inamay ang taong Pilipino sapagkat hindi bobo ang mamamayang Pilipino. Pinuhin mo, saan ba nanggagaling ang fake news? Hindi ba't sa bungangan ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi niya sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang flood control project ang natapos, yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan sa Pilipinas. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Zaldico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Tinuin mo kung gaano kawalang hiya ang mga anak ng politikong kurakot, pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tignan nyo si Jela Alonte, pati si Clarin Co, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga batang natutulog na walang makain, may mga Pilipinong lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay nagpapakasarap sa bayan. Mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbingi-bingihan, huwag tayong magbulag-bulagan sapagkat napakatagal na niloloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na, sobra na! Tama na ang nakawan, tama na ang korupsyon. Mr. President, hindi nyo na po mabubudol ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kagaya mo. Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, magnanakaw si Marcos. Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigi-bigihan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi pahabain ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama? Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Zaldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawang sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapaintulot sa mga nakawan dito sa gobyerno kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito sa ating mga Pilipino. Binababoy nila tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila.
Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Tama? At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Wala Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 The people united will never be defeated! The people united will never be defeated. 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 Ayun, may isa pang volunteer na magsasalita. Okay, 3 seconds. Kaya, Mr. Marcos, magpahuway ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maawa ka naman, magpahuway ka na. Magdiskanso ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maraming Kahit umulan, umaraw, pumunta ako dito para ipaglaban ang ating mga karapatan. Ipaglaban natin ang ating karapatan laban sa mga putang inang magnanakaw. Hindi tayo papayag. Tayong matatalinong Pilipino. Tama tayo itinanakawan lamang ng putang inang gobyernong yan. Lumaban tayo. Hindi para sa ating mga sarili. Hindi para sa kinabukasan ng ating mga anak. Para sa gobyernong patuloy nilang ninanakawan. Mga putang ina ninyo ang aming Nagtitigil ako sa putang inang mga buhayan yan. Sana na po ay magising na sila sa kanilang pangungrangon. Kulang na naman ang bilyong-bilyong piso na ninanakaw nila. Ano ang kailangan nila? Gaano karaming kwarta ang kailangan nilang nakawin sa mga Pilipino? Sa mga putang ina nila! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Kami po ay nananawagan, Mr. President Bongbong Marcos. Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan ninyo? Hindi ba